Magandang umaga po sa ating lahat. Narito ang ating weather update para sa araw ng Martes, January 13, 2026. Sa ngayon, wala pa tayong minomonitor na anumang bagyo or low pressure area sa loob at labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Pero makikita natin dito sa ating satellite imagery, meron tayong mga kumpul ng kaulapan dito sa Southern Mindanao. Ito po yung Intertropical Convergence Zone or ITCC. At inaasahan natin may mabubuong low pressure area na nakapaloob dito sa Intertropical Convergence Zone ngayong araw. Samantala, meron tayong shear line na nakakaapekto naman dito sa eastern section ng Northern Luzon at northeast monsoon na umiiral sa nalalabing bahagi ng Northern Luzon. Kahapon, naglabas tayo ng tropical cyclone threat potential hinggil sa posibleng weather disturbance po natin ngayong araw. Gaya po ng sinabi ko kanina, wala pa tayong low pressure area na minomonitor, pero itong pong cloud clusters po natin nakikita dito sa ating satellite imagery ay nakikita po natin magde-develop into a low pressure area ngayong umaga. At the same low pressure area po yung inaasahan natin na magiging bagyo po natin na papangalanan nating Ada. Unang bagyo po natin ito para sa taon ng 2026. Hinggil sa forecast track analysis po natin, posible po itong lumapit dito sa may Caraga at Eastern Visayas. At pag ito po ay naging isang ganap na bagyo, agad din po tayo magre-raise or magtataas ng tropical cyclone wind signal sa ilang bahagi ng Mindanao at Kabisayaan po natin. Para naman sa magiging rainfall na dala po netong weather disturbance po natin or yung posibleng bagyo po nating si Ada, nakikita po natin magdadala po ito ng significant rainfall dito sa eastern section ng Mindanao starting tomorrow at paakyat dito sa may Kabisayaan pati na rin sa Southern Luzon. So inaasahan po natin magiging maulan po yung eastern section po ng ating bansa this week po. So iba yung pag-iingat po para sa ating mga kababayan na dadaanan po netong weather disturbance po natin ngayon linggo at iba yung pag-iingat po sa mga posibleng pagguho ng lupa at mga flash flood. At pinapayuhan din po namin mag-ingat yung mga kababayan po natin na naghahanda para sa Sinulog Festival. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, inaasahan natin patuloy pa rin yung epekto nitong shear line at magdadala pa rin ito ng mga pag-ulan dito sa may Cagayan, Isabela at Aurora. Samantala, sa nalalabing bahagi naman ng Cagayan Valley at buong Cordillera Administrative Region, makakaranas naman sila ng maulap na papawirin na may mga mahihinang pag-ulan, dulot naman ito ng amihan. Sa Ilocos Region, nalalabing bahagi ng Central Luzon, magiging maaliwalas naman ng kanilang panahon pero asahan din po natin yung mga isolated light rains. Para dito sa atin sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating Luzon, magiging maaliwalas naman ng ating panahon pero asahan din natin yung mga isolated rain showers o kaya yung mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Agwat ng temperatura para dito sa Metro Manila ay 24 to 31 degrees Celsius, sa Lawag 21 to 30 degrees Celsius, Tugigaraw 20 to 28 degrees Celsius. For Baguio 15 to 24 degrees Celsius, Tagaytay 22 to 28 at Legazpi 23 to 31 degrees Celsius. Para naman dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao, makikita naman po natin magiging maaliwalas ang kanilang panahon liban na lang dito sa may Davao Region at dulot ito ng Intertropical Convergence Zone. At inayon po, gaya po sinabi ko kanina, sa mga susunod na araw, maraming lugar na po ang makakaranas ng mga pag-ulan dulot nitong weather disturbance po natin ngayong linggo. Agwat ng temperatura para dito sa Kalayaan Islands at Puerto Princesa ay 24 to 32 degrees Celsius, sa Iloilo 26 to 31 degrees Celsius, Tacloban 25 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu 25 to 31 degrees Celsius, Zamboanga 24 to 32 degrees Celsius, Cagayan de Oro 23 to 31 degrees Celsius at Davao 25 to 31 degrees Celsius. Wala na tayong nakataas na anumang gale warning sa anumang seaboards ng ating bansa. Ang sunrise mamaya ay 6:24 a.m. at ang sunset mamaya ay 5:45 p.m. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang aming mga social media pages at ang aming website pag-asa.dost.gov.ph. At yan po muna ang latest dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga at ingat po tayong lahat.